Kamusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't Kanyang pinagkaloob sa atin ng pagkakataong ito upang muli tayong mag-aral sa Kanyang banal na salita? Sa banal na kasulatan ay natala ang unang paanyaya ng Diyos. Ito ay sa aklat ng Henesis, sa panahon ni Noe. Subalit ang huling tala sa Biblia na binanggit ng ating Panginoon ay sa aklat ng Apokalipsis, na kung papaano ang ating Panginoon ay may paanyaya sa mga taong Kanyang minamahal. Subalit, kaibigan, sa oras na ito ay ating bigyan ng pansin ang pabalita ng ating Panginoong Hesus sa magitan ng isang propeta sa banal na kasulatan, at ang propetang ito ay kinikilala na isang minor prophet. Hindi sapagkat siya'y walang kwentang propeta, subalit ang propetang ito ay nasama ang kanyang mga sinulat sa mga minor prophet, katulad ni propeta Joel at gayon din ni Nahum at si Malakias. At sa banal na kasulatan ay binabanggit yung mga major prophets sa Biblia na katulad ni Daniel, ni Isaias at gayon din ni Jeremiah at Ezekiel. Kaibigan, sa oras na ito ay nais kong buksan sa iyo ang isang paanyaya, ang isang imbitasyon. Ito ay nanggagaling sa propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Propeta Hoseas. Ayon sa banal na kasulatan, sa aklat ng Hoseas, narito ang binabanggit ng Biblia, Kapitulo 6, versikulo 1 ng Hoseas. Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalanan tayo. Kaibigan, narito ang isang paanyaya. Ito ay lingkod ng Diyos na bilang propeta na kumakatawan sa ating Panginoon. Kanyang pinagkaloob ang paanyayang ito sa bansang Israel. Hindi lamang sa Israel kundi pa naman sa Huda, sapagkat noong una na pagkatapos ng paghahari ni Haring Solomon, nahati na ang bansang Israel. Ang isa ay Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Ang Samaria ang capital ng Israel at ang Jerusalem ang capital ng Huda. At sa pagkakataong ito, pinakikilala ng propeta ng ating Diyos kung sino siya. At sa panahon ng mga hari, sinong mga hari siya ay naglingkod. Ayon sa Kapitulo 1, versikulo 1 ng wika, ang salita ng Panginoon na dumating kay Hoseas na anak ni Beri ng mga kaarawan ni Uzias, ni Jotam, ni Ahaz, at ni Hezekias, at mga hari sa Huda ng mga kaarawan ni Jeroboam, na anak ni Joas, na hari sa Israel. Pinakilala kung sino siya. Bakit ang Diyos ay ginamit ang propetang ito? Ano ba ang panukala ng Diyos sa kanyang mga anak? Pinili ng Diyos ang bansang Israel upang kanyang pag-aari, upang kanyang bayan. At sa Biblia ay pinakilala ang Diyos ang siyang asawang lalaki at ang bayan ang asawang babae. Nakita ng Panginoon ang kanyang bayan ay gumagawa ng bagay na hindi nais ng Diyos. Sa halip na sila'y sumamba sa tunay na Diyos, kanilang sinasamba ang mga Diyos-Diyosan. At nais ng Panginoon na ipakilala sa kanyang bayan ang kanyang pag-ibig. Kaya nga, bilang isang propeta na kumakatawan sa Diyos, pinadramatize ng Diyos sa buhay ng propetang ito kung ano ang nangyayari sa bayan at kung ano ang panukala ng Diyos upang sila'y manumbalik sa Kanya. Ang wika ng Kapitulo 1, versikulo 2, sa bandang gitna ang wika, "Yumawon ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa pagkapatutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagkapatutot
na humihiwalay sa Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanya, siya ay mag-asawa ng isang babaeng mababa ang lipad, kumbaga sa ating panahon ngayon. Ang tawag sa Biblia, especially sa Old Testament, ay patutot. Isang babae na mababang lipad. Ginawa ng lalaking ito ang utos ng ating Panginoon, at ang sabi sa Biblia sa versikulo 3, sa gayoy yumaon siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. At ang pangalan ng kanyang unang anak ay si Jezreel. Pagkatapos yung pangalawang anak, ang wika ng ating Biblia, Lo-ruhama. At pagkatapos yung bunso ay si Lo-ami. Subalit kaibigan, pagkatapos na nanganak ng tatlo ang asawa ng propeta, ang wika ng Biblia, sumama sa iba't ibang mga lalaki ang kanyang asawa. Iniwan siya. Ganon kaibigan ang kalagayan ng bayan ng Diyos upang makita ng bayan ang isang malungkot na karanasan. Ano kaya kaibigan? Kung ang isang lalaki ay nagmahal sa kanyang asawa, alam na niya ang kanyang asawa ay hindi maganda ang kanyang background, pero minahal pa rin niya. At pagkatapos, sapagkat hindi maganda ang kanyang background, pagkatapos ng anak ng mga bata ang kanyang misis, ang wika, siya'y sumama sa iba't ibang mga lalaki. Ganon kaibigan ang nangyayari sa bayan kung bakit nais ng Diyos ipakilala ang kanyang pag-ibig at kung ano ang ginagawa ng bayan. At ang wika ng ating Biblia, umalis ang babaeng ito. Sumama sa iba't ibang mga lalaki. At pagkatapos ngayon, noong marahil wala ng kwenta ang babaeng ito, at hindi na siya gusto ng mga lalaki, nang gusto lang marahil ang kanyang katawan, pero ngayon matanda na siya. Nakalagay ngayon sa kanyang harap na for sale, sapagkat wala na siyang kabuluhan. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, suminta kang muli sa iyong minamahal. Ito'y mababasa nating kaibigan sa Kapitulo 3, versikulo 1, narito ang sinasabi ng ating Diyos. At sinabi ng Panginoon sa akin, yumaon ka pa, suminta ka sa isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan, at mangangalo niya sa makatuwid bagay ng gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Bagamat siya'y nagsisipihit sa ibang mga Diyos at nagkakagusto ng mga binilong pasas. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Oseas, hanapin mo ang asawa mo. Suminta kang muli sa kanya upang ipakita ko sa aking bayan kung ano ang aking ginagawa, kung ano ang aking relasyon sa kanya. Bagamat sila'y sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, ang wika ng Panginoon, hanapin mo siya. Alam mo kaibigan, ang utos ng ating Panginoon, una, ayon sa 10 utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. At pagkatapos yung pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan upang sambahin. At itong mga utos na ito ang siyang nilabag ng bayan ng Diyos. At upang ipakita ng Diyos na handang tanggapin muli ang bansang Israel, sapagkat minamahal niyang tunay ang bansang Israel alang-alang kay Abraham, kay Isaac, at gayon din kay Jacob na naging Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, hanapin mong asawa mo. At nung nakita ng propetang ito ang kanyang asawa, nakalagay sa kanyang harapan ng for sale. Hindi basta-basta niya kukunin upang kanyang mamahalin muli at kanyang ariin na kanyang asawa. Kaya ano sabi ng Biblia? Versikulo 2. Sa gayoy binili ko siya para sa akin ng 15 putol na pilak at ng 1 homer na sibada at ng kalahating homer na sibada. At sinabi ko sa kanya, ikaw ay mapapasa akin na maraming araw, ikaw ay hindi magpapatutot, at ikaw ay hindi na magiging asawa pa ng ibang lalaki, kaya't ako naman ay sasa iyo. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos.
Marahil walang mga lalaking katulad ng lalaking ito na ginamit ng Panginoon na isang propeta. Bibihira ang ganito na parang martir. Ang sabi nga nila, yung mga martir ay binabaril, pinapatay. Pero ang lalaking ito, upang ipakita niya ang pagmamahal ng Diyos sa bayan, kanyang pinakilala sa buhay niya kung ano ang nangyayari sa bansang Israel. Kaya noong nakita ang asawa niya, hindi basta-basta kukunin ng asawa niya, kundi ang sabi ng ating Biblia, siya ay kailangan magbayad. Sapagkat nakalagay na for sale. Marahil yung huling lalaki na gumamit sa kanyang asawa ay ayaw na niya, kaya ngayon nilagyan ng for sale. Pagka ikaw ay isang for sale, ikaw ay isang alipin. Subalit nung kinuha ni Propeta Oseas ang kanyang asawa, hindi niya kinuwang isang alipin, kundi kanyang inaring muling kanyang asawa, kanyang minamahal. Kaibigan, ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Marahil sa ating mga buhay, wala tayong mga rebultong Diyos-Diyosan. Pero sa ating pamumuhay kung minsan, meron tayong mga Diyos-Diyosan. Ang iba, ang kanilang mga salapi. Hindi baling sila'y magkamali sa Diyos. Hindi baling sila'y magkasala sa Diyos dahilan sa kanilang pagmamahal sa salapi. Ang mga bagay na kanilang nasa paligid, maging ang mga mahal sa buhay, kung minsan iwinawaksi nila sa kanilang buhay. Ang iba naman, ang kanilang Diyos-Diyosan, ang kanilang karangalan. Basta meron siyang karangalan, siya'y pinapalakpakan ng maraming mga tao. Basta siya ay gagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, anuman ang ating pinapahigit sa ating mga buhay, na higit sa Diyos, yun ang ating Diyos-Diyosan. Napakaganda ng isang awit na aking napakinggan ng wika ni Basil Valdez, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Nanupat ang Diyos ang siyang pangunahing minamahal ng isang taong may pagmamahal sa Diyos. Kasi kapag ang isang tao minahal na higit sa kanyang buhay, ang Diyos, lahat ng kanyang minamahal sa buhay ay kanyang gagampanan ang isang tungkulin bilang isang ama at bilang isang asawang lalaki o asawang babae. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, minahal niya, inuwi sa kanyang bahay, kanyang ipinakilalang muli ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya nga kaibigan, dahilan sa mga bagay na ito ngayon, ang paanyaya ng lingkod ng ating Panginoon, ang kanyang pinagkakaloob. Sapagkat ang sabi sa kalagayan ng bansang Israel, Kapitulo 11, versikulo 1 at 2, ito ang sinabi ng Panginoon sa bayan. Tila baga merong bagay na paghinagpis, mga bagay na binabanggit para lang makonsensya ang bayan ng Diyos. Ang wika, nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Ito kaibigan, ang bansang Israel. Inalis ng Diyos ang bansang Israel sa Ehipto. Sila ay mga taong, mga slaves. Subalit ang sabi ng Panginoon, aking aalisin ang aking bayan galing sa Ehipto. Pagkatapos versikulo 2, lalo silang tinawag na mga propeta, ay lalo naman silang nagsihiwalay sa kanila at sila'y naghahain sa mga Baal. Nanupat yung mga Diyos-Diyosan kaibigan katulad ni Baal. Ang kanilang sinasamba. Ito ang ayaw ng ating Panginoon. Kaibigan, bilang isang nilikha ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, hindi ba tayo manunumbalik sa Kanya? Marahil kaibigan, nagpakalayo-layo tayo sa ating buhay na bilang mga anak ng Diyos. Marahil noon nakilala natin ang Diyos na katulad ng isang lingkod ng Panginoon, ang pangalan ay si Levi Matthew. Si Levi Matthew ay isang Israelita, isang lingkod ng Diyos. Subalit, bakit siya napariwara? Bakit siya nawala sa harap ng ating Panginoon? Manabay siya'y ginamit ng Roma upang siya ay isang maging maniningil ng buwis at ang turing sa kanila ay mga makasalanan. Isa siyang backslider. Subalit nung tinawag ng ating Panginoon ang lalaking ito, iniwan niya ang kanyang paniningil ng buwis
At siya'y sumama sa ating Panginoon at siya ang sumulat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kaibigan, yun ang gusto ng Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Ano man ang ating nagawang pagkakasala, pagkakamali sa harap ng ating Panginoon, handa ang ating Diyos na tanggapin tayo bilang Kanyang mga anak. Nakatulad ng aking binanggit nung nakaraan, yung prodigal son, kaibigan. Nagpakalayo-layo siya. Subalit nandun pa rin ang pagmamahal ng magulang sa kanya. Nanupat ang magulang na yon ay kumakatawan sa Diyos, kaibigan. Nariyan ang ating Panginoon. Kaibigan, may pagkakataon pa tayo. Nakikita natin ngayon ang sanlibutan. Marami na ngayong tigmak ng kasalanan. Kumisan, ang sabi nga ng ating Biblia, pinapaintulot ng Panginoon ang parusa sa kanyang bayan upang sa magitan nito sila ay manumbalik sa Kanya. Hindi ba kaibigan kung minsan, kapag tayo ay nagkasakit, doon natin naalala ang Diyos. Kaya nga, ang bansang Israel ay pinaintulot ng Panginoon. Sila ay mapapasailalim ng ibang mga bansa, katulad ng mga Kaldeos, ng Babylonia at gayon din ng Ehipto. At pinaranas ng Panginoon ng mga ito upang sila'y matutong manumbalik sa Kanya. Sapagkat kung minsan pagka tayo ay nasa ilalim ng parusa, ating maalalang Diyos. Pero ang bansang Israel, kaibigan, pinaintulot na ng Panginoon na sila ay mapunta sa ganong kalagayan. Hindi pa rin sa marunong bumalik sa Panginoon. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, kaibigan, hindi nawala. Ang kanyang pakikitungong may mabuting kalooban ay hindi pa rin nawala. Nandun pa rin ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaibigan, ang paanyayang ito ay para sa iyo at para sa akin. Bakit hindi tayo makinig sa paanyaya ng ating Diyos? Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat sa aming mga karanasan, kami ay lumalayo sa iyo. Pero ang pag-ibig ng aming Diyos ay nakalaan upang kami tanggapin kung kami ay babalik sa Kanya. Panginoon, katulad po ng bansang Israel, nagpakalayo-layo sila. Subalit, nariyan ang iyong propeta. Tinatawag sila upang sila'y bumalik sa iyo. O Panginoon, kami po ay nais manumbalik sa inyo. Tanggapin po ninyo kami na bilang inyong mga anak. Ipagkalaw po sa aking kaibigan ang maraming pagpapala. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, naritong muli ang iyong kaibigan sa telebisyon. Muling nag-aanyaya sa iyo. Sa ating muling pag-aaral, samahan mo ko, kaibigan, sapagkat ang Diyos ay merong paanyaya sa iyo. Merong mabuting balita ang ating Panginoon sa iyo. Nanupat, malapit nang siyang dumating at nais niya, kaibigan, ikaw ay makasama sa langit na bayan. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.